Bago natin simulan ang Part 1, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Nagsimula ang kwento natin sa protagonist na si Jiang Zeyan na sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari ngayon at kung nasaan siya. Ang huli niyang naalala ay ang paglusong sa isang cosmic vortex. Bigla siyang nagkaroon ng kaisipan na siya ay naglalakad patungo sa ibang dimensyon. Masaya siya rito dahil sa kabila ng kanyang pagiging walang silbi, magagawa pa rin niyang maging master ng martial arts at magkakaroon siya ng grupo ng magagandang babae. Sumigaw si Cheyenne na hindi niya inasahan na mangyayari ang ganitong magandang bagay. Sa kanya, isang ulila mula sa ika-20 siglo. Pero, sa kasamaang palad, ang kanyang pagdating sa bagong mundo ay hindi gaanong banayad. Pagkalipas ng isang sandali, naisip niya ang kanyang sitwasyon at nagsimulang humiling na siya ay ibalik. Tinawag si Shan na mabahong pulubi. Sinabi sa kanya na tumahimik kung ayaw niyang mapatay. Napagtanto ni Shan na ang mga magagandang babae ay mahal at siya ay mahirap. Napansin niya ang magasin na nakahiga sa kanyang ibabaw at nagpasya na dahil wala siyang magagawa para pigilin ito, mas mabuti na lang na umupo at mag-enjoy. Mahabang gabi ito at pwede siyang tumingin-tingin. Ngunit matapos ang kaunting pag-iisip, nagpasya siyang gawin ito mamaya. Mas mahalaga sa ngayon na makakuha ng tulog. Kinabukasan, nagising si Jiang Zeyan sa ingay ng masa. Pumunta siya upang tingnan kung ano ang nangyayari na nagiging sanhi ng napakalaking ingay. Nang tumingin siya sa labas, namangha siya dahil may mga cultivator dito. Bukod pa rito, ang babae na cultivator ay lumabas na maganda. Nabasa na niya ang tungkol sa mga immortal cultivator sa mga nobela sa kanyang nakaraang buhay ngunit hindi niya inasahan na makikita ang mga ito ng personal. Nagpasalamat ang immortal sa mga residente para sa kanilang pagmamahal at sinabi na sila ay dumating upang kumuha ng mga tao para sa kanilang paaralan, ngunit ang isang cultivator ay dapat na may talento. Nakita na masaya ang mga babae sa paningin ng napakagandang immortal, nakaramdam si Jiang Shaoan ng lumalaking galit. Ibinanlo ng immortal ang kanyang kamay at isang hagdang bakal ang lumitaw sa plaza. Pagkatapos noon, sinabi niya na sinumang makakaakyat sa 3 hakbang ay makakapag-aral sa kanilang paaralan. Agad na pagkatapos ng paliwanag, may isang malaking tao na lumabas mula sa masa at nag-volunteer na umakyat sa mga baitang. Madaling nakatayo ang malaking tao sa unang hakbang. Nais niya na lahat ay tumingin sa kanya, ngunit bigla siyang nagulat na hindi niya naramdaman ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Nagulat ang mga residente sa pagkabigo ng malaking tao dahil mukhang malakas siya. Nagtataka si Jiang Shaoan kung hindi ba ito simpleng siyam na hakbang, pero bakit tila nahihirapan siyang umakyat? Parang umakyat sa bundok ng mga espada at tumawid sa dagat ng apoy. Bigla na lang may isa pang tao ang nag-volunteer na umakyat mula sa masa. Siya ang anak ng pinuno ng nayon. Walang naramdaman na bigat. Nagsimula siyang umakyat ng hagdang bakal na nilampasan ang bagong malaking tao. Ngunit pagdating sa ika-9 na hakbang, napagtanto niyang ito na ang kanyang limitasyon at sinubukang makahinga. Nakita ng immortal ang ganitong resulta at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang makatawid sa ika-6 na hakbang ay itinuturing na mahusay, na nangangahulugan na nakakita sila ng napakatalentadong bata sa isang liblib na nayon. Sinabi ng immortal sa anak ng pinuno na ang kanyang talento ay sapat na at hiniling na sumunod siya sa kanya sa Zeyong sect, pagkatapos ay nagpasalamat siya sa guro. Tinatanong ng immortal ang mga residente kung may iba pang gustong sumubok, ngunit ang mga residente sa plaza ay agad na nag-alis, kumbinsido na wala silang pag-asa. Maingat at dahan-dahan, sinubukan ng anak ng pinuno na ilagay ang isang paasa. Mas mababang hakbang upang hindi siya bumagsak sa pagod. Dahil wala nang ibang nais sumubok,
Inihayag ng Immortal Chan ang pagtatapos ng recruitment at naghandang lumipad. Bigla siyang tinanong na maghintay sandali. Sinabi ni Jiang Shaoan na gagawin niya ito. Nagsimulang magbiro ang mga residente kay Jiang Shaoan dahil ang maliit na pulubi ay biglang nag-isip na makakapasok siya sa Jing sect, na tila hindi siya nakakaalam ng kanyang lugar. Nakatayo si Jiang Zeyan sa unang hakbang. Hindi inaasahan ng mga residente ang ganitong pangyayari. Nagsimula silang magtaka kung kayang gawin ng maliit na pulubi. Ang pag-akyat sa unang hakbang ay mas madali kaysa sa inaasahan ni Jiang Zeyan. Pero sa nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at bumagsak. Tinanong ng anak ng pinuno ang maliit na pulubi kung ang ganitong basura ay nais ding mag-cultivate. Nagsimula ng pagtawanan si Jiang Zeyan dahil ang little toad ay biglang nagpasya na maging swan. Hiniling ni Sean sa anak ng pinuno na lumayo sa kanyang daan, at sa kasiyahan ng mga residente, paulit-ulit na siya ay nahuhulog sa hagdang bakal. Sinasalungat nila ang katotohanan na ang ganitong basura ay mananatiling basura at ang mabahong pulubi na nagpasya na magpanggap ay talagang nararapat dito. Dahil wala nang ibang natira sa nayon, nag-alok ang babae na cultivator na umalis, ngunit hindi narinig ito ng Immortal Chan habang siya ay nakadila, iniisip siya. Tinanong siya ng babae kung ano ang hinihintay niya, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinuan at pumayag na umalis dito. Napansin ito ni Jiang Shaoan at naisip na mayroon siyang pagkakataon na maakit ang isang cultivator. Humiling si Shein kay Immortal Chang na pahalagahan ang isang kahilingan. Ang katotohanan ay mayroon siyang limitadong at bihirang koleksyon ng kaalaman mula sa mga sinaunang pantas at nais niyang ipresenta ito sa Immortal Chan. Umaasa siya na tatanggapin ng Immortal ang aklat na ito at kikilalanin ito. Nakita ito ni Immortal Chang, umubo at naalala na ang Jing sect ay kamakailan lang ay nawala ang kanilang mga mountain guards at tinanong kung nais niyang pumunta. Masayang sumang-ayon si Jiang Shan at nagpasalamat sa Immortal. Tulad ng inaasahan, lumabas na isang hayop si Immortal Chong habang lumilipad kasama ang mga Immortal. Mental na binati ni Jiang Shan ang mga bobo at simpleng tao habang siya ay pupunta sa practitioner sect. Paglipad sa labas ng nayon, tinanaw ni Shan ang paligid na may kislap sa kanyang mga mata hanggang sa tinanong ng anak ng pinuno ang maruming pulubi kung bakit siya lumilipad kasama nila. Ipinaliwanag ni Immortal Chang na si Jiang Shan ay naging disciple ng kanilang kapatid upang makapasok sa Xian sect. Sa kabilang banda, mental na ipinagmamalaki ni Shan na siya ay nakapasa, ngunit nagdusa ang kanyang koleksyon. Biglang nagsimula si Jiang Shan na makaramdam ng pagduduwal dahil sa paglipad at napansin ito ni Immortal Chang. Sinabi ni Immortal Chang sa kanyang kapatid na mauuna na siya habang siya ay dadalhin si Shan upang magpahinga sandali, pagkatapos ay magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagkababa, kinilala ni Immortal Chan na si Jiang Shaoan ay napakatalino, ngunit minsan ang labis na talino ay isang sumpa. Ipinaliwanag ng Immortal na may mga bagay na pinapayagan siyang malaman at mga bagay na hindi pinapayagan, at kung ito ay malalaman sa hinaharap na siya ay nagbabasa ng mga ganitong libro, ang kanyang imahe ay masisira. Kaya't hindi siya pwedeng pahintulutang mabuhay si Jiang Zeyan. Tinadyakan ni Immortal Chong si Zeyan, itinatapon siya mula sa bundok, pagkatapos ay sinabi na lahat ng ito ay kanyang sariling kasalanan. Bumagsak si Jung Zeyan mula sa taas at pagkatapos ng ilang sandali, nagawa niyang makarating sa tuyong lupa. Galit siya sa napakagandang lalaking ito na. Napakalayo na ang narating upang makamit ang kanyang layunin na tinalikuran ang kanyang kabutihan. Kapag siya ay bumalik, tiyak na papatayin niya ang Immortal na ito, ngunit nasaan siya ngayon? Napakaibang lugar nito. Kaya nagpa siya si Jiang Zeyan na tahimik na umalis sa lugar na ito. Biglang sinabi ng monghe sa ilalim ng puno na siya ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito.
Ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang isang matandang monghe at sinabi na siya ay nakaupo dito sa loob ng 18 milyong taon, naghihintay sa tamang tao upang ipasa ang Buddhist scripture. Sinabi ni Jiang Zeyan na maaga pa para sa kanya na maging monghe dahil siya ay isang batang lalaki lamang. Ngunit hindi pinansin ng matanda ang mga salita ni Sean at sinabi na minsan ay sinabi ng Buddha na ang langit at lupa ay iisa. Ang malaking universo ay ang nagbigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo. Napagtanto ni Xiao na ang monghe ito ay hindi basta-basta at malinaw na hindi siya kabilang sa parehong uri ng mga matandang asno sa templo. Bigla siyang nagsabi na mayroon siyang kopya ng isang eksklusibong lihim na aklat at humiling kay Xiao na tingnan ito. Nabasang mabuti ni Jiang Xiao ang pamagat na 15-year-old nuns, na nagpabula sa kanya na siya ay isang pedophile at dapat siyang tumakas. Napagtanto ng monghe na nagkamali siya ng aklat at nahihiyang umubo, sinabing ito ay kanyang pagkakamali. Sinubukan ni Shea na tumakas mula sa matandang monghe, ngunit nahawakan ng matandang monghe ang kanyang kamay at sinabi na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang noo ni Jung Zon at nagsimulang pumasok sa kanya ang napakaraming kaalaman. Lahat ng ito ay parang isang uri ng mahika na nagpasimulang magtaka si Shaun kung ito ay isang pagpapalawak ng batas. Napagtanto ni Xiao na ito ay isang ilusyon habang siya ay tumatanda. Biglang nagkaroon ng kakaibang sensasyon sa katawan ni Jiang Shan. Nagsalita ang monghe ng daan ng langit, isang mahirap na paglalakbay na puno ng pagtataksil. Malapit nang magsimula ang panahon ng kasaganaan at ang batas ng langit ay maibabalik. Nais kong maging matuwid sa isang walang katapusang mundo. Iwanan ang iyong katawan at pumunta sa Imperial Palace, isantabi ang iyong katayuan bilang isang monghe at maunawaan ang tunay na daan, bilang isang regalo ay susundan nito ang mundo ng libu-libong tao upang pahiniin ang mga masasamang espiritu, maghanap ng isang mahusay na pamamaraan, makakuha ng pakiramdam ng katwiran. Ang langit at tao ay magbabalik at sa wakas ay muling ipapanganak. Humiling si Sean sa monghe na itigil. Napapalibutan ang monghe ng maliwanag na apoy, ngunit nagtapos ito sa pagmomodelo ng monghe. Ikinagagalak ni Sean na masaksihan ang kapalaran ng master monghe at tiyak na maaalala niya ang kanyang daan at ipagpapatuloy ang kanyang gawain. Nagbigay ng respeto si Sean sa kanyang guro. Sinimulan ni Sean na itapon ang bato, nag-iisip kung anong uri ng kayamanan ang iniwan sa kanya ng guro. Matapos nito, pinisil niya ang kanyang kamay at humanga sa katotohanan na nagawa niyang pulbasan ang bato. Tumawa si Jiang Zeyan dahil sa lakas na ito, tiyak na makararating siya sa mga taas na iyon sa kanyang buhay. Ngunit una, nagpasya siyang subukang tuklasin ang lalim ng kapangyarihang ito. Nang simulan ni Xiao na mag-meditate, isang hindi kilalang fragment ang nagliwanag sa kanya. Matapos ang kaunting pagmumuni-muni, nagtanong si Jiang Zeyan kung bakit ito hindi nagwo-work. Biglang nakaramdam si Xiao ng kakaibang samyu at nang buksan niya ang kanyang mga mata, napansin niyang may halaman na may pollen mula rito. Gutom si Xiao pagkatapos ng isang buong araw na hindi kumain. Naisip niya na ang pagkain ng damo ay labis na kahit para sa kanya, ngunit hindi siya makatanggi at nagsimula siyang kumain. Nito, pagkatapos ay itinago ang natitira sa kanyang bulsa. Matapos ang isang maliit na pagkain, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Naramdaman ni Xiao na ang kanyang katawan ay puno na ng enerhiya. Nang si Jiang Xiao ay kumuha ng isang hakbang, bigla siyang lumipad pataas sa langit, ngunit ilang sandali ang lumipas at siya ay bumagsak, humihingi ng tulong. 3 araw mamaya, sanay na si Jiang Xiao sa kanyang mga bagong kakayahan at nagpa siya ng umalis sa gubat. Nakita ang pink-haired girl na minamaltrato ng 2 lalaki. Isang lalaki ang nagtanong sa babae kung bakit siya nagmamadali, at ang pangalawa ay nag-alok na uminom kasama nila.
Sinabi ng babae na hindi siya sigurado kung kilala niya ang mga ito. Sa parehong sandali, si Jiang Zeon ay dumaan malapit. Paano siya magiging bayani sa napakaganda? Sa hindi bababa sa maaari niyang gawing punching bag ang mga nang-aabuso. Isang lalaki ang naglagay ng kanyang kamay sa balikat ng babae at sinabing hindi nila siya masasaktan. Sa kalaunan, pumayag ang babae habang bigla niyang hinawakan ang braso ng nang-aabuso at hinatak siya sa kanyang bisig. Tinanong ng pink-haired girl kung okay lang ang kanyang kuya, at kaagad pagkatapos ay pinahirapan niya ang dalawang lalaki na may bilis ng kidlat. Sinabi ng babae na ang dalawa ay mukhang malakas, na nagpagpag sa kanya na hindi siya makakagawa ng anuman kundi ang bugbugin sila. Matapos makita ang kanyang kakayahan, nagpasya si Jung Zeon na umalis ng tahimik dahil wala siyang dapat gawin dito. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, mabilis na nahabol siya ng pink-haired girl at tinanong kung siya ay sumusubok na tumakas at kung siya ay konektado sa dalawa sa likuran niya. Na may mga luha sa kanyang mga mata, nagbulong si Jiang Zeon na siya ay walang kasalanan, siya ay dumaan lamang. Madaling naniwala ang pink-haired girl na hindi siya konektado sa mga iyon at lumingon, at nagsimula si Sheon na magpasalamat sa kanya sa hindi niya pagbugbog sa kanya. Sinabi ng babae na kailangan niyang magmadali patungo sa hangangmen at nagpaalam kay Sheon, na sa sandaling ito ay tanging iniisip lamang kung gaano siya kaganda. Nang marinig ang hangangmen, sinabi ni Shan sa Miss na Kebabalon, na kailangan rin niyang pumunta doon at nag-alok na magsama. Nang marinig na ang estranghero ay papunta sila sa parehong lugar, sumang-ayon ang Miss, ngunit sa kasamaang palad, kailangan nila ng pagkain. Nagtanong siya kung mayroon siyang dala, at kumuha si Sheon ng isang kumpol ng damo mula sa kanyang bulsa. Biglang sumigaw ang babae na ito ay isang immortal spiritual root at nagsimulang tumingin dito ng masigasig. Nagulat si Jiang Zeon sa kanyang mga salita at tinanong kung ito ba ang tinutukoy niyang halamang gamot. Hindi makapaniwala ang babae na ang plantang ito ay tinatawag na halamang gamot dahil ito ay isang napakabihirang at walang halaga na gamot. Ang immortal spiritual root ay naglalaman ng maraming spiritual ki, at kung ikaw ay maswerte na makakuha kahit isa sa mga ito, ang iyong espiritu ay magiging napakalakas. Sinabi ni Sheon na hindi siya nag-aalala kung magkano ang halaga ng halamang gamot na ito at inalok ang babae ng 3 tangkay. Nang marinig ng babae ang ganitong kayamanan, niyakap niya si Jiang Sheon ng may kagalakan at nagsimulang pasalamatan siya para sa mga ugat. Napagtanto ni Sheon na bigla siyang naging mas malakas dahil kamakailan lang ay kumain siya ng 7 ganitong mga ugat. Dumating sina Jung Zeon at Miss ng eksakto sa oras para magsimula ang pagsusulit. Nagtanong si Sheon kung bakit napakaraming tao dito at hindi ba ito labis. Gayunpaman, hindi naunawaan ng babae ang kanyang pagkamangha. Ipinaliwanag niya na ang katanyagan ni Hangan ay hindi maisip, at makatuwiran lamang na ang lahat sa mundo ay gustong maging disipulo sa kanilang sekta. Ipinaliwanag ng elder sa langit na ang sinumang makakaakyat ng 3 hakbang ay makakapasa sa pagsusulit. Nakaramdam si Jiang Zeon ng hindi komportable, sa wakas, ito ang pagsusulit na nabigo siya hindi matagal na ang nakaraan. Ipinakilala ng Miss ang kanyang sarili bilang Yeono at sinabi na dumating siya upang subukan ito. Agad pagkatapos noon, nagsimula siyang umakyat sa mga hakbang ng mabilis. Siya ay kahanga-hanga, nagsimulang pag-usapan ng mga tao sa paligid na hindi pangkaraniwan ang makakita ng ganitong dakilang lakas at napakalaking talento sa isang batang babae. Napagtanto ni Jiang Zeon na kung mabibigo siya muli, magiging napaka-embarrassing para sa kanya, ngunit kahit anuman, naghihintay si Ye Wan sa kanya, kaya't nagpasya siyang subukan ang hamon. Gagawin niya ang lahat upang hindi maging mahina. Habang nagsimula siyang umakyat sa mga hakbang, lalo siyang nagulat sa kung gaano kadali siyang nakarating sa itaas, at pagkatapos ng ilang hakbang,
inannounce ng elder na nakapasa na si Jiang Zeyan. Pinuri ni Yeyano si Sean sa kanyang nakamit, at sinabi ng huli na madali lang ito, pagkatapos ay nakaramdam siya ng hiya dahil halos nahiyang siya sa harap ni Sia. Pagkatapos ng pagsusulit, ang mga elder kasama ang mga nakapasa ay tumungo patungo sa Dao Rock. Ipinaliwanag ng elder sa mga bagong recruit na upang makamit ang immortalidad, ang kanilang katawan ay dapat maging isa sa Dao, pagkatapos ay makakaya nilang impluwensyahan ang langit at lupa at gamitin ang kanilang kapangyarihang kalooban upang kontrolin ang mga bagay. Kung sila ay makararating sa tuktok, magagawa nilang lumipad sa langit at lumipat ng mga bundok at dagat. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya na ang antas ng cultivator ay nahahati sa 5 realm, minor consciousness, saint, emperor, at immortal, na bawat isa ay may 9 na antas na kilala rin bilang 9 na langit. Nagalak si Jiang Zeyan sa mga salita ng elder, sinabi niyang kahanga-hanga ito at pumayag si Shou. Sinabi ng elder na ang Green Jade Scroll ay naglalaman ng Jade Purity Method, ang pangunahing pamamaraan ng kanilang sekta, at ang Blue Jade Scroll ay naglalaman ng mga table tasks upang hindi sila makaramdam ng gutom. Pagkatapos noon, sinabi niyang mag-meditate sila dito sa loob ng 3 buwan. Pagkaraan ng ilang panahon ng pagmumuni-muni, nakamit ni Jiang Zeyan ang isang uri ng tagumpay sa cultivation. Napagpasyahan niyang sasabihin niya kay Xiao ang tungkol sa kanyang mga nakamit, hindi inaasahan. Ang pagtatanim gamit ang kaalaman ng mga Buddhist sutras ay medyo mahiwaga. Makalipas ang 3 buwan, gamit ang kanyang bagong lakas, itinaas ni Jiang Zeyan ang isang malaking bato, pagkatapos ay inihagis ito at bumagsak ito sa lupa na may tunog. Sumigaw ang mga disipulo na narito na ang mga elder, kaya't si Jiang Zeyan at Sia ay diretsyong tumungo sa kanila. Ang disipulo sa harap ay sinabi sa kanyang kapwa-disipulo na iniisip niyang manirahan sa isa sa mga pangunahing tuktok pagkatapos ng 3 buwan, ngunit hindi niya inasahan na magkakaroon ng isa pang buwan ng mga pagsubok. Sinabi ng pangalawa na matagal na silang nag-eensayo at napakahirap pa ring maging isang inner disciple. Nang marinig ito, halos napasigaw si Jung Sean dahil tila mas masahol pa ito kaysa sa isang pagsusulit sa kolehiyo. Pagkatapos noon, hinawakan ni Xia ang kanyang kamay at nakangiting iminungkahi na magmadali siya at pumili ng magandang lugar upang magsanay ng magkasama. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita sila ng magandang lugar. Sinabi ni Xiao na napakaganda dito at inialok na manatili sila dito. Nahihiyang sumang-ayon si Jiang Zeyan na talagang maganda dito nang biglang lumapit ang ibang estudyante. Tinanong ng estudyante ang kanyang kapatid kung bakit hindi na lang sila umatras. Sa wakas, mukhang gusto rin ng mga iyon ang lugar at hindi siya sigurado kung papayag silang bumitaw. Ngunit tinanong ni Ju ang Sia na huwag mag-alala dahil walang maraming tao sa sekta na manggahas na labanan ang pamilya ng Ju. Pagkatapos noon, ipinakilala niya si Shaon bilang si Ju, ang pinsan ni Juda, isa sa mga pangunahing disipulo ng sekta ng Emperor Heaven. Tinanong niya kung maaari bang payagan ng kanyang kapatid na kunin ng kanyang nakababatang kapatid ang posisyon. Si Jiang Shaon ay umarteng walang pakialam at sinabi na gusto rin nila dito at sa makatuwid ay dapat silang makahanap ng ibang lugar. Inaasam ni Jiang Zeyan na kukunin ni Ju ang kanyang kapatid at aalis na dito sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Ju na siya ay isang napakamatulungin na tao at walang bagay na hindi niya makukuha. Iniisip niyang ang batang nasa harap niya ay walang ingat. Sinabi ni Shaon na makikita niya kung paano makukuha ng isang tao ang lugar. Isang disipulo sa malapit ang nagmungkahi na si Shaon ay pagod na sa buhay dahil lahat sa sekta ay takot sa mga Ju brother sa isang dahilan. Idinagdag ng kanyang kapwa-disipulo na kakaunti ang mga tao na manggahas na lumaban sa kanila. Sinabi ni Ju kay Shaon na binigyan niya siya ng pagkakataon ngunit hindi niya ito sinunggaban,
Pagkatapos noon, biglang lumitaw ang kanyang bodyguard at sinabi na wala nang kailangan pang makialam si Master Zhu sa ganitong maliit na tarantado. Si Jiang Zeyan ay ngumiti sa inaasahan. Agad pagkatapos nito, sinipa niya ang isang medyo malaking bato na sapat na upang harapin ang salarin. Lahat ay nagulat sa lakas ng batang ito, ang kapangyarihan nito ay talagang nakakatakot, na nagdulot sa mga estudyante na magtaka kung saan nagmula ang ganitong halimaw. Sumigaw si Zhu Jiwei na ang lalaking ito ay nena sa mga miyembro ng sekta at inutusan na agad na alisin siya. Pagkatapos noon ang mga bodyguard ay pumulibot kay Jiang Zeyan sa isang iglap. Tinanong ng blonde na lalaki si Shaun kung nais niyang maging isang bayani at umatake sa mga salitang hindi siya kahit malapit sa pagiging isang bayani, ngunit nang lumapit siya, naiiwasan ni Shaun at tinamaan ang isa sa mga ngipin nito gamit ang isang suntok. Habang siya ay tumama sa puno, tinanong niya ang iba kung ano ang pinagmamasdan nila at iminungkahi na sabay-sabay tayong umatake. Nang makita ang tatlong antas ng apat na masters na umaatake ng sabay-sabay, nagpasya ang mga tao sa paligid na hindi makakatakas ang batang ito, ngunit pagkatapos ng isang sandali, mabilis na naayos ni Jiang Zeyan ang lahat ng tatlo sa kanila. Ang mga disipulo ay nagulat sa ganitong biglaang resulta. Sinabi ni Xiao kay Shan na kahit natalo niya ng masama ang mga tao, karapat-dapat sila rito. Sumigaw si Zhu Jiwei na handa siyang bigyan si Xian ng huling pagkakataon, dapat lang kay Jiang Zeyan na lumuhad sa kanya, yumuko, at humingi ng awa, pagkatapos ay putulin ang kanyang mga braso at umalis sa Heavenly Emperor sect. Tinanong ni Jiang Zeyan si Zhu Wei kung sino siya para kailangang yumuko at humingi ng awa. Tinanong ni Shaun kung iniisip ba ng lalaki na nararapat siya rito at sinipa ang isang malaking bato kay Zhu Wei, ngunit sa pagkakataong ito, ang bato ay nabasag bago umabot sa target. Pinutol ni Zhu ang bato salamat sa kakaibang talam. Tinanong ni Shaun kung ano ito at paano ito posible, na sinagot niya na ito ay isang spiritual weapon. Ang mga spiritual weapons ng Huan Continent ay nahahati sa iba't ibang antas, mortal, spiritual, precious, supreme, at ang pinakamahalagang kayamanan, ang legendary immortal weapon. Ang mga spiritual weapons ay lubos na nagpapalakas sa kapangyarihan ng cultivator. Napakabihira sa mga nasa antas ng consciousness ang makakapag-master ng weapon na ganito. Nena si Zhu Jiwei, binigyan niya ang batang ito ng pagkakataon upang makaligtas ngunit tumanggi siya. Hiniling ni Xia kay Shaun na maging mas maingat, sa wakas, ang mga spiritual weapons ay hindi dapat ipagwalang bahala. Huminga ng malalim si Shaun at umunat ng kaunti bago makipaglaban. Nang makita ito, nagulat ang mga disipulo sa kung gaano siya ka-nimble. Biglang lumundag si Zhu Jiwei kay Shaun at tinanong kung anong pagkakaiba ang mayroon, dahil mamamatay din siya sa huli. Ngunit sa isang iglap, tumalbog si Jiang Zeyan, na nagdulot kay Zhu na pagwasak sa lupa. Nagdesisyon si Zhu na seryosohin ang usapan, hinubad niya ang kanyang mga damit at mabilis na tumakbo patungo kay Jiang Zeyan. Muli niyang sumigaw kay Shaun na sa susunod na buhay ay dapat siyang maging mas matalino at matutong tukuyin kung sino ang dapat gambolain at sino ang hindi. Napakalapit ni Zhu kay Shaun, na nagdulot kay Xia Shou na sumigaw kay Shaun na tumakbo. Nakakatakot para sa mga disipulo na panoorin ito, masyadong malakas ang spiritual weapon. Sa sandaling humipo ang espada kay Jiang Zeyan, bigla siyang tumalbog sa gilid. Hindi makapaniwala si Zhu Wei sa kanyang nakita, dahil may disipulo na kayang labanan ang isang spiritual weapon. Habang si Zhu ay nanginginig, biglang tumalon si Jiang Zeyan sa kanya at naghatid ng isang nakasisilay na suntok. Mas malakas si Jiang Zeyan kaysa sa inisip ng lahat. Ang kanyang bilis at lakas ay hindi kapanipaniwala. At sa ibabaw ng lahat, tinamaan niya si Zhu Wei gamit ang kanyang walang kamay.
Bahagyang nakabangon si Ju pagkatapos nito at sumigaw na sinumang makatalo sa bastardo ay gagantimpalaan ng kanyang Shinyun sword. Lahat ay nagulat sa ganitong mahalagang gantimpala at kahit na nagnanais na makuha ito, maliban sa batang ito na nagawang ibagsak si Ju. Napansin na walang nagmamadaling umatake, ipinangako ni Xiao Fan na matatandaan niya ang araw na ito at sa susunod na magkita nila ni Xiao Fan, mas mabuting tumakas siya. Biglang lumitaw si Jiang Ziyan sa harap ni Ju Wei, inamin ni Xiao na kinamumuhian niya ang mga tao tulad ni Ju Wei. Sinaksak niya si Ju Wei at tinanong kung paano niya naisip na may karapatan siyang magbanta sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Xiao ng mga bodyguard na dalhin ang taong ito at umalis dito ngayon, dahil kailangan nilang mag-ensayo ng kanyang kasintahan. Sinabi ng isa sa mga bodyguard kay Xian na, nagkaproblema siya ngayon dahil sa oras na matapos ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang pagsasanay, mamamatay si Xian ng isang nakakatakot na kamatayan. Pagkatapos ng labanan, nagsimulang kumalat ang mga estudyante dahil wala nang ibang makikita dito. Tinanong ni Xia si Xian kung ayos lang siya, tinanong ni Xia si Ziyan kung okay lang siya. Hinawakan ni Xia ang kamay ni Sean at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng salitang kaibigan. Sinubukan ni Jiang Ziyan na ipaliwanag ang mga salita ngunit sa huli ay sinabi lamang na ito ay isang batang lalaki at batang babae na may tunay na malapit na relasyon. Ang babae ay kaibigan ng lalaki at ang lalaki ay kaibigan ng babae. Mula sa mga salita ni Xia Fan, napagpasyahan ni Xia na siya ang kanyang kasintahan, na sinagot ni Xia na talagang ganon at iyon siya. Tama ang kanyang hinala, siya na ngayon ang boyfriend niya, ang tanging isa. Isang buwan na ang lumipas, si Jiang Ziyan na kasalukuyang nagigising ay bumunot ng malalim na hininga. Bigla, tumawa si Xia at tinanong kung gising na siya. Tinanong ni Xiao kung gusto ba niyang kumain, at nang makita niyang gising na si Xia, inisip ni Ziyan na hindi ito nag-ensayo. Bigla nilang napansin ang mga elder sa malayo. Lumipad ang mga elder habang dumating na ang oras ng torneo para sa inner circle. Sinabi ng mga elder sa mga disipulo na maaari silang humamon sa sinuman sa loob ng bawat isa sa 7 bilog. Isang nag-iisang panalo ang tatanggapin mula sa bawat bilog. Nang si Xian ay nasa kalagitnaan ng pag-uusap kay Xiao, tumalon ito sa arena at sinabing dumating siya upang tumanggap ng instruction. Unti-unting pinalitan ng mga leader ng arena ang mga iba. Sinabi ng mga elder na ang kasalukuyang 6 na leader ay magaling. Mas magaling sila kaysa sa mga disipulo ng nakaraang torneo, na nangangahulugang nakangiti ang kapalaran sa kanilang sekta. Para sa mga elder, ang lugar na ito ay kamangha-mangha dahil sa dami ng mga talento na may mahusay na kakayahan na nagtipon dito. Habang si Jiang Shaon ay nagpapahinga sa puno, nagsimula ang 2 disipulo sa ilalim niya na pag-usapan ang mga chismis. Ang gantimpala sa pagkakataong ito ay isang spiritual weapon, na talagang cool. Pagkatapos nito, nagsimula silang pag-usapan kung hindi ba natatakot si Shaon sa paghihiganti ni Ju Wei. Tila mayroon siyang maraming tapang dahil naglakas loob siyang insultuhan si Ju. Samantala, nagpapatuloy ang mga laban sa arena. Isang malaking naglalagablab na kamay ang humaharap sa bola ng kidlat. Ang nagwagi sa laban na ito ay si Jin Moa, na nasa ika-7 hakbang ng maliit na sphere. Sumigaw si Jin Moa kay Xiao na huminto sa pagkakapag-ukit na parang pagong at labanan siya tulad ng isang lalaki. Sinabi ni Jiang Ziyan sa tao na ang mga iyon ay masyadong malalakas na salita para sa isang mandarayang tao. Para bang natatakot si Jin Moa na hindi siya mapansin. Ang mga tagapanood ay namangha sa katapangan ni Jiang Ziyan at sa kanyang mga salita tungkol kay Jin Moa na nandaya. Ipinaliwanag ni Jin Moa na dala lamang niya ang kanyang spiritual weapon bilang ugali at kailangan lamang niya ng isang kamay upang harapin ang sinumang nakapinsala kay Master Ju at sa kanyang mga junior. Ngayon, makakakuha siya ng katarungan.
Nagsimula nang tumawa si Jiang Zeyan sa mga salita ni Jin Moa. Hiniling niya sa lahat na tingnan kung paano siya tatalo gamit ang isang kamay lamang, kaya kapag natalo siya, wala na siyang maihahabyel na dahilan. Nagpasalamat si Jiang Zeyan kay Jin Moa para sa kanyang awa at nagmadaling pumasok sa laban, na nagulat si Jin Moa sa kanyang bilis, tumalon sa arena. Kinpunches ni Shaun si Jin Moa na tumama sa block, na nagdulot sa kanya upang lumipat sa kanyang upuan. Si Shaun ay ngumiti at nagsabing bukod sa pagiging mapagpatawad ng kanyang kapatid na si Jin, siya rin ay napakabuti na hindi pa siya lumaban. Si Jin Moa ay nagalit sa mga pang-aasar ni Shaun at inatake siya, ngunit agad na nahawakan ni Shaun ang kanyang braso. Kaagad na pinaluwag ni Jin Moa ang kanyang kaliwang kamay, ngunit hinawakan din ito ni Jiang Shaun. Medyo nagulat si Shaun at inamin na hindi niya alam na ang kaliwang kamay ni Jin Moa ay napaka-cute. Tumawa si Shaohui sa pang-aasar ni Shaun at sinabi na siya ay napakaaliw. Humiling si Jin Moa kay Shaun na bitawan ang kanyang kamay. Bitawan ni Shaun ang kanyang kamay, ngunit agad na sumipa kay Jin Moa, na nagpadala sa kanya sa mahabang distansya. Sumigaw si Jin Moa na hindi pa siya nakaranas ng ganitong paglapastangan sa kanyang buhay at nangakong papatayin si Shaun. Pagkatapos nito, inactivate niya ang kanyang trump card, ang Qingyun Sword. Nagulat si Jiang Zeyan nang makita ang ganitong espada muli, ngunit pagkatapos ay napag-isip-isip niyang hindi ito basta-basta. Narinyo ang sigla ni Jin Moa sa pag-atake kay Shaun, nais nang patayin siya, ngunit sa sandaling lumapit siya, nakuha ni Shaun ang kanyang spiritual weapon sa isang matalim na galaw. Tinanong ni Shaun kung nagtatangkang takutin siya. Agad-agad, itinapon niya si Jin Moa gamit ang isang suntok ng kanyang kamay. Itinaas ni Jiang Zeyan si Jin Moa sa kanyang damit at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ano na ang nangyari sa kanyang awa na ginamit ang isang spiritual weapon ng walang kahihiyan. Sa pamamagitan ng pag-urong ng kanyang mga salita, sinabi ni Shaun na kailangan niyang talunin siya hanggang sa mamatay para sa ganitong bagay. Pagkatapos nito, ibinagsak ni Shaun ang isang masakit na suntok. Sa mga sandaling ito, si Jin Moa ay nabigo sa pag-iisip na natalo siya kahit na may hawak na spiritual weapon. Ang mga disipulo ay namangha sa ganitong pang-aabuso kay Jin Moa. Sa wakas, ang huli ay isang 7th-step master. Inisip ni Shaun na ito ay isang biro lamang na akala ni Jin Moa ay sapat na ang lakas niya sa espada. Ang kanilang kakayahan ay parang langit at lupa, at kahit na ang pinakamahuhusay na armas ay hindi makakatulong sa taong nakikipaglaban sa kanya ngayon. Sa wakas, ang 7 inner disciples ay napili na. Bigla, dumating ang isang bagong kalaban sa pintuan ni Jiang Shaun. Tinanong ni Jianlan si Shaun kung paano niya naglakas loob na saktan ang kanyang Qingyun Sword. Nagsimula nang magreklamo si Jin Moa kay Yunlin na hindi lamang siya ininsulto ni Jiang Shaun kundi tinangay din ang espada na ibinigay sa kanya ni Yunlin, at hindi siya pinapansin ni Shaun. Matapos marinig ito, sinabi ni Yunan na ngayon ay bigla na lamang si Shaun ang nagbigay kay Xiangling ng isang palo, kung saan tinanong niya kung ito ba ang kampan na nakuha ni Zhu. Pagkatapos nito, tinanong niya si Shaun kung anong uri ng espada ang kailangan niya kung siya ay may gatas pa sa kanyang mga labi. Ang mga salita ni Shaun ay nagalit kay Xiangling. Tinanong niya kung paano siya naglakas loob na disrespektuhin siya. Agad na gumamit si Xiangling ng kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Shaun ang batang lalaki kung siya ba ay isang mahusay na mandirigma. Ngunit sa anumang kaso, siya ay malas dahil siya ay mas malakas. Nagtakbuhan si Shaun patungo kay Xiangling habang ang kanyang espada ay biglang nabasag sa mga piraso. Ang disipulo sa tabi ni Sia ay nagulat sa kanyang nakita dahil ito ang Soul Practice Tower ni Zhu Saida. Ibinigay ito ni Zhu So kay Zhu Yunan dahil natatakot siyang mabuli ang kanyang nakababatang kapatid habang wala siya.
Kinumpirma ni Jae Yunan na ito nga ang lihim na sandata ng kanyang nakatatandang kapatid at sinabi kay Jiang Shao na isang malaking karangalan para sa kanya na mamatay sa ilalim ng tower na ito. Pinayuhan ni Xiao si Shea na mag-ingat, talagang nakakatakot ang bagay na ito, na nagdulot kay Shea na isipin na siya ay marahil ay nasa ika-6 na hakbang na lakas. Biglang ang tower ay direkta sa itaas ni Jiang Zeyan. Sa gulat, wala siyang oras upang tapusin ang kanyang isip, at isang sandali mamaya ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng tower na napapalibutan ng mga dragon. Ang sitwasyon ni Sheyan ay masama dahil hindi siya nakakalam ng anumang mga teknikal na laban. Sinabi ni Huan Lin kay Xiao na huwag subukang lumaban dahil ito ang 9 dragons silang the heavens, isang lihim na teknika na kayang durugan kahit ang isang master ng consciousness realm. Samantala, ang Tower of Soul practice ay nagsimulang lumaki sa laki. Nakaramdam siya ng pagkakasakal. Si Jiang Shao ay nagtanong kung talagang wala bang paraan upang makaligtas. Bigla, ang mga alaala mula sa kanyang bagong buhay ay sumulpot sa kanyang isip kung paano ibinigay ng matandang monghe kay Sheyan ang kanyang kapangyarihan at ang mga oras na ginugol niya kasama si Xiao. Sinabi ni Xia na siya ang kanyang kasintahan at siya ay kanyang kasintahan. Tinanong ni Xiao si Xiao na maging mas maingat. Tumanggi si Jiang Shao na sumuko, ayaw niyang mamatay. Salamat sa mga damdaming sumiklab, natuklasan niya ang bagong lakas sa kanyang sarili. Biglang ang Tower of Soul practice ay nagsimulang masira sa mga bitek at ilang sandali mamaya, sumabog ang tower na nagbubunyag ng silhouette ni Sheyan. Nakabawi si Sheyan, humihingal. Ang piraso ng junk na ito ay halos nakapatay sa kanya. Itinaas ni Xiao si Xiangling sa kanyang damit. Agad-agad, sumigaw siya na hindi maglakas loob si Xiao na saktan siya. Tumawa si Xiao at sinuntok ang batang lalaki. Sumigaw si Xiao na sisisante niya ito at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang nakatatandang kapatid na may likod niya. Nais niyang makipaglaban at pinayuhan siyang lumabas sa halip na magtago. Sumigaw si Jin Moa kay Xiao na siya na ngayon ay isang bangkay, dahil hindi siya bibitawan ni Master Jida. Bigla, isang tiyak na bisita ang tumulong kay Juyanlin at nagsabi na nais niyang makita ang taong naglakas loob na saktan ang kanyang kapatid. Ang mga estudyante ay nagulat nang makita ang bisita. Ito si Jua, isang core disciple. Tinanong ni Jua kay Sheyan kung paano siya naglakas loob na saktan ang kanyang kapatid ng ganito. Naging seryoso si Jiang Shao. Ang aura mula kay Jida ay labis na malakas. Biglang sumugod si Jida, lightning fast, at inatake si Sheyan gamit ang isang energy whip. Walang pagkakataon si Sheyan na makaiwas, at ngayon ay hindi siya makakaligtas. Bigla, ang panghampas ay nawasak ng isang intruder. Ito ay si Yu. Binigyang pugay ni Yu si Brother J sa pagkamit ng Soul Incarnation. Siya ang kauna-unahang nakababatang henerasyon ng Heavenly Emperor sect na nakagawa nito. Pagkatapos, pinayuhan niya si Jua na kung may isang katulad na katayuan tulad ni Brother Ju na lumaban sa mga baguhan, baka mawalan siya ng reputasyon. Tinanong ni Yu kung bakit hindi siya titigil doon. Nagulat ang mga disipulo sa narinig. Sa wakas, ito ay isang embodiment ng consciousness, isang uri ng lihim na teknika. Sinabi ni Jua kay Yunlin na umalis sila, kung saan sumigaw si Jin Moa kay Xiao na magkikita silang muli. Habang si Jiang Shao ay humahanga sa Diyosa na nagligtas sa kanya, sinabi ni Yu na maaari na silang umalis. Napansin ni Sheyan ang tingin ni Xiao, at galit na tinanong ng Xiao kung saan siya nakatingin. Pinasalamatan ni Jiang Shao ang Diyosa sa pagligtas sa kanila. Biglang tumakbo si Xiao patungo sa kanyang mga bisig at sinabing talagang namiss niya ang kanyang nakababatang kapatid, na naguluhan kay Xiao. Nagtaka si Xiao kung talagang mga kapatid ang dalawa.
Nagreklamo si Yu na hindi sinabi ni Sia na dumating na siya sa Hanganmen sa loob ng 2 buwan at ngayon ay sinabi niyang namimiss siya. Sumagot si Shu na nais lamang niyang sorpresahin ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, ibinigay niya ang immortal spiritual root sa kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Yu na hindi niya ito maubos dahil masyadong mahalaga ito. Sinabi ni Jiang Shaon kay Sister Y na nailigtas niya ang kanyang buhay at ang ugat na ito ay isang pasasalamat na dapat niyang tanggapin. Sumang-ayon si Sho na dapat itong tanggapin sa ilalim ng presyon ng nakababatang kapatid. Pinilit si Yu na tanggapin ang immortal spiritual root. Pagkatapos nito, tinanong niya si Xiao kung nais ba niyang bumalik sa kanya. Si Xiao ay malapit ng sumang-ayon nang bigla siyang nag-atubili at pinigilan ang kanyang kamao, sinabi niyang hindi dahil baka mag-isa si Xian. Sa mga sandaling ito, napagtanto ni Jiang Shaon na talagang masaya siya sa mundong ito. Pagkatapos ng lahat ng mga taong nag-aalala na baka mag-isa siya, sinabi ni Jiang Shaon kay Xiao na napakamahiyain niya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong kung nais ba niyang pasalamatan siya sa kanyang katawan. Sumimangot si Xiao na hindi niya kailangan ang katawan niya. Samantalang si Shaon at Xiao ay sinundan ni Sho, tinanong ni Xian si Shaon kung ano ang iniisip niya, na sinagot ng lalaki na iniisip niya kung kailan siya makakasal kay Xiao. Tinanong ni Xiao kung sino ang nagsabing gusto niyang magpakasal sa kanya, na nagpasimula kay Shaon na tumawa. Pagkatapos, biglang naging seryoso si Shaon at tinanong si Xiao kung maaari ba niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mundong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Shu si Xian na sobrang seryoso. Nagtanong siya kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin, ngunit sa huli ay sinimulan niyang talakayin ang simula. Ang mundong ito ay kilala bilang Z, ayon sa mga astronomer sa Earth, na maraming nagsusuri na ang maliit na lila na bituin na malayo sa Earth ay isa pang pinagkukunan ng buhay sa universo, ngunit sa kasalukuyang teknolohiya, maaaring limitado lamang ang teoryang ito sa mga hinuha. Hindi alam ng mundo na talagang may buhay dito. Si Jiang Xian ay talagang nakapaglakbay sa oras at espasyo. Sinubukan ni Xiao na kunin ang atensyon ni Xian habang siya ay nagsimulang lumutang muli sa mga ulap. Pagkatapos, tinanong ni Jiang Xian ang tungkol sa dibisyon ng kapangyarihan sa mundong ito. Ipinahayag ni Lian na kasalukuyang may 4 na pangunahing puwersa, ang Zijiao, Wanganmen, ang Xian Sect, at ang Binggang Ice Palace. Ngunit may iba pang mga nakatagong klan na umiral sa mga henerasyon mula pa noong sinaunang panahon na mas nakakatakot at mas malakas kaysa sa 4 na sekta. Naisip ni Jiang Xian na nakakatuwa na mayroong mga makapangyarihang nakatagong sekta, kaya tinanong niya si Xiao kung ano ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang puwersa. Sumagot si Xiao na siya ay isang mangmang dahil ang mga ito ay nakatagong mga clan at natural na hindi kilala sa mga ordinaryong tao, at wala siyang paraan upang malaman ito. Pagkatapos, iminungkahi niya ang pagkuha kay Hang Tianmong bilang halimbawa. Ang lugar na ito ay orihinal na natira mula sa isang primordial sacred ghost sect. Matapos mawala ang sekta, isang walang kapantay na bayani ang kumuha sa lupain at nagtatag ng Heavenly Emperor sect na patuloy na umuunlad hanggang ngayon. Ang mga lihim ng The Sect ay nakatago dito, at sa mga nakaraang taon, maraming tao, mga World Masters, at kahit mga cultivator na lumampas sa misteryosong immortal realm ang sinubukang hanapin ang susi upang malutas ang misteryong ito, ngunit hindi nila kailanman natagpuan ito. Naisip ni Xian na kahanga-hanga ang batang ito. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Sumagot si Xiao na sinabi ito ng kanyang lolo. Iminungkahi ni Jiang Xian na dahil sa maraming sinaunang lihim na nalalaman ng kanyang lolo, siya ay dapat na isang supremo na guro. Sinabi ni Xiao na sa pangalawang pag-iisip, mayroon silang 5 araw na natitira. Pinaalalahanan niya si Xian na mag-focus sa kanyang espiritual na ruta ngayon.
Tutulungan niya siya sa kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pag-channel ng chi energy. Pagkatapos ay nangako siya na sasabihin niya sa kanya ang isang bagay mamaya at pumikit. Nag-alala si Cheyenne sa mga salita ng batang ito, kaya nagpa siyang tanungin kung mayroong anumang panganib na kasangkot. Sinabi ni Xiao na mag-relax siya dahil ang pinakamasamang maaaring mangyari sa kanya ay ang kanyang katawan ay sumabog. Binigyang diin ni Xiao na kung hindi kakainin ni Cheyenne ang ugat, hindi na siya magiging kanyang kasintahan, na pinilit si Cheyenne na sumuko. Kumain si Jiang Cheyenne ng espiritual na ugat, pagkatapos ay inilagay ni Shu ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at sinabi sa kanya na kontrolin ang kanyang Sea of Consciousness at payagan ang kanyang espiritual na kamalayan na tumagos sa kanyang katawan. Bawat nilalang na isinilang sa mundong ito ay naglalaman ng mas marami o mas kaunting mga dumi sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pag-purify ng kanilang mga katawan mula sa buto hanggang sa utak, ang practitioner ay nagbubukas ng mga kapangyarihang nakatago sa loob nila, nagbibigay ng kalamangan para sa kanilang hinaharap na pagsasanay. Ito ang unang pagkakataon na tumutulong si Yayuan sa isang tao upang linisin ang kanyang mga buto. Sa isip niya, tumawa siya dahil hindi niya inaasahan na magiging maayos ito. Biglang nakaramdam si Jiang Cheyenne ng hindi komportable. Tinanong siya ni Xiao kung ano ang nangyayari at bakit napakaraming espiritual na chi sa loob ng katawan ni Cheyenne. Sinusubukan ni Xiao na alamin kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan dahil hindi siya magising at naramdaman niyang parang susabog ang kanyang katawan, ngunit ayaw niyang mamatay. Tinanong ni Cheyenne ang copper fragment kung nailigtas nito ang kanyang buhay noon, at pinaalala niya sa fragment na mamamatay siya kung hindi ito makakapagligtas sa kanya. Sa pamamagitan ng paggamit ng espiritu upang paunlarin ang katawan, divinity upang alagaan ang katawan, at willpower upang patatagin ang katawan, ang mga hangganan ng lahat ng bagay sa kalikasan ay maaaring mapanatili. Sa isang sandali, natunaw ang isang gintong pil sa loob ni Jiang Cheyenne. Pinuri ni Jiang Cheyenne ang copper fragment para sa mga nagawa nito, ngunit sa parehong oras, isang haligi ng gintong enerhiya ang sumabog mula sa lodge na nagpatakot kahit sa spy. Ito ay isang mystical na teknik para sa pagsasanay ng katawan. Ang mga nagtatanim, na nagkakaalam ng teknik na ito sa maagang yugto ay nagtataglay ng matibay na katawan tulad ng diamante at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang katawan ay hindi maaaring masira ng mga ordinaryong armas. Kapag umabot ang isang cultivator sa huling yugto at nabasag ang mga hangganan ng lahat ng bagay sa kalikasan, siya ay magkakaroon ng indestructible na katawan ng diamante. Ang spy ay naguluhan sa nakita niya at sinusubukan niyang malaman kung ano ang nangyayari dito. Ang gintong sinag na tumataas sa langit ay si Cheyenne. Tinanong ni Xiao kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Xiao na itigil ito dahil maaaring makagambala siya sa buong Heavenly Emperor sect. Umamin si Cheyenne na gusto niyang itigil ito, ngunit hindi siya makapagpigil. Tinanong ni Cheyenne ang copper fragment na tulungan siya muli at itago ang chi sa loob ng kanyang katawan upang walang makakakita nito. Agad na pagkatapos noon, nawala ang aura ni Cheyenne at nagsimula siyang bumagsak sa lupa. Tinanong ni Cheyenne ang Copper Brother kung talagang handa itong hayaan siyang mahulog. Matapos noon, bumagsak si Jiang Cheyenne sa lupa na may tunog na clatter. Tumakbo si Xiao palabas ng bahay at agad na tinanong si Cheyenne kung may nangyari sa kanya dahil wala siyang reaksyon. Si Xia ay humihikbi at nagmamakaawa kay Cheyenne na huwag mamatay at kahit nangako siyang magiging kanyang kasintahan. Biglang tumayo si Cheyenne ng matarik, natatakot si Xia, at sumang-ayon na hindi siya mamamatay sa ngayon, at tinanong din niya siya na huwag kalimutan ang kanyang mga salita. Nagalit si Xiao at sinabi niyang ayaw niya sa mga taong nandaraya sa kanya. Sa susunod na araw, si Jiang Cheyenne ay nasa ikapitong hakbang ng maliit na sphere.
Hindi lamang niya na ibalik ang kanyang lakas kundi tumaas din ang kanyang antas. Natutunan ni Xiao kung paano kontrolin ang shard ng kaunti, at dahil dito, nagawa niyang itago ang kanyang totoong antas sa pamamagitan ng pagpapakita ng ikalimang yugto ng maliit na sphere. Habang nagme-meditate si Xian, lumabas si Xiao sa kanya. Inamin ni Xia na alam na niya na maganda siya, ngunit hindi dapat lagi siyang nakikipagkompetensya sa kagandahang ito dahil sooner or later, magiging lalaki siya niya. Tinanong ni Xiao kung sino ang maaaring manood sa kanya, pagkatapos ay nagpasya siyang baguhin ang paksa at tinanong kung paano siya makakapagbago ng hakbang. Nangako si Xian na sasabihin niya ito sa kanya sa kondisyon na pakakasalan siya ni Xiao. Naghirap si Xiao sa narinig at tinanong kung paano siya nang ahas. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Xian na nais niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Inamin ni Xiao na nakalimutan na niya ito. Sinabi ng matandang immortal na sila ay nabubuhay sa isang espesyal na panahon. Tinanong ni Xian tungkol dito. Sinabi ni Liao na may isang tao mula sa panahong ito na nakakaunawa ng at umabot sa langit mula sa mga hula. Matapos marinig ang tungkol sa pag-unawa ng at mga langit, nagkaroon ng isang pangunawa si Xian. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pag-explore sa asensya ng pag-transcend sa mundano, at pamamahala sa 5 elemento, at higit pa, umabot sa langit. Tinanong ni Xian kung gaano kalakas ang matandang tao. Inamin ni Xiao na kahit siya ay hindi alam dahil hindi niya ito nakita, ngunit tiyak na mas malakas ito kaysa kay Xian. Nagtataka si Jiang Xian, at pagkatapos ay sinabi niyang nagpasya na siya. Susubukan niyang saksihan ang at umabot sa langit. Naniniwala siya na ito ay isang dakilang landas na pinagtatrabahuhan ng isang tao na naghanap ng dakilang karunungan sa buong buhay niya. Humiling si Jiang Xian kay Xiao na maniwala na gagawin niya ang tamang landas at nais niyang protektahan siya. Ang mga salita ni Xian ay nagpatigil sa paghinga ni Xiao, ngunit pagkatapos ng isang sandali, tinanong niya kung sino ang nangangailangan sa kanya. At bakit siya dapat protektahan kung siya ay malakas na? Tumawa si Xian at sumang-ayon na siya ay talagang malakas. Pagkatapos ay inutos ni Xia sa kanya na huwag tumawa at sumang-ayon si Xian sa utos ng ginang. 3 araw mamaya, nagtanong si Xiao kung ano ang 7 pangunahing peak at kung aling peak sila itatalaga. Ang 7 pangunahing peak ay Tianhang Peak, Shandu Peak, Xianyang Peak, Xianyang Peak, Shanxing Peak, at Xianu Peak, kung saan ang kapatid ni Xiao ay ang elder. Ipinaliwanag na ang mga estudyante ay itatalaga sa mga pangunahing summit ngayon at pinagsabihan silang alalahanin ang pagtuturo sa iba sa hinaharap at mag-focus sa pagsasanay. Yumuko ang mga disipulo at nangako na matutugunan nila ang mga inaasahan ng mga elder. Agad na pagkatapos noon, nagsimula silang ipamahagi. Si Chenang ay pumunta sa Tianyan Peak at tumanggap ng isang Yunyang Peel. Si Le ay pumunta sa Chanan Peak at tumanggap ng isang Luo Peel. Si Yayan ay pumunta sa Chano Peak at nakakuha ng isang Spirit Ice Peel. Ang natitira para kay Jiang Xian ay Chang Peak kung saan si Juda. Nagtataka si Xian kung maaari ba siyang maging napakalas sa swerte. Na-assign si Jiang Xian sa Wu Peak at binigyan ng isang Soul Growth Peel. Nagulat si Xian na marinig ang hindi pamilyar na pangalan at nagtanong kung bakit hindi niya ito narinig. Pagkatapos ng pamamahagi, ginabayan siya ng senior disciple patungo sa Wu Peak. Nang marating niya ang gate, sinabi ng mga elder na ito ay nasa lugar at hiniling na umakyat si Xian mag-isa. Nakita ang kondisyon ng Peak. Nakaramdam ng hindi komportable si Xian. Nagtataka siya kung maituturing ba itong pangunahing peak kahit na hindi ito tinawag na bundok. Ang disipulo ay binigyan ito ng malaking karangalan. Biglang napansin ni Xian ang isang matandang lalaking papalapit sa kanila.
Si Liu Chenan ay bumati sa batang lalaki na nakarating sa kanilang pick. Sinabi ng matandang lalaki na ang lugar na ito ay hindi maihahambing sa 7 pangunahing pick. Walang masyadong mapagkukunan dito, kaya nagbigay siya kay Cheyenne ng isang pil bilang regalo. Tinanggap ni Cheyenne ang pil at nagpasalamat sa elder. Pagkatapos nito, sinabi ng matandang lalaki na magpapahinga siya at inutusan ang mga disipulo na tamasahin ang kanilang oras. Sa gabi ng parehong araw, sinabi ni Lin Kuan kay Cheyenne na wala siyang ideya kung gaano siya kasikat. Pagkatapos ay humiling siya ng isa pang rabbit's foot, ngunit tumanggi si Tang Yu dahil ito ay isang binti para sa Senior Le. Sinabi ni Cheyenne na napakabait nila sa kanya. Sinabi ni Lin Kuan na nang dumating si Cheyenne sa sect, binugbog niya ang pinsan ni Zhu Shida at nagtagumpay na binugbog ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos nito, sinabi ni Tang Yu na si Jua ay ang pangunahing disipulo ng sekta ngunit may misteryosong nakaraan, at kahit maraming elder ang nagtatrato sa kanya ng may paggalang, nagawa pa ring i-offend siya ni Cheyenne. Ipinagpalagay ni Cheyenne na hindi siya makararating dito kung walang tulong ni Ji. Nagsasalita sila tungkol sa kanya at tinanong kung bakit sila narito at kung sino ang matandang lalaki. Napansin ni Tenno na biglang huminto si Brother Fan sa pagiging seryoso, at pagkatapos ay inihayag na sila ay mga disipulo ng Alchemist Pavilion, ngunit sa kasamaang palad, nasira nila ang vial ng pil at ipinadala dito bilang parusa. Tungkol kay Elder Leo, siya ay talagang nakulong. Si Sean ay na-stun sa narinig at nagtanong tungkol dito. Inamin ni Lin Kuan na ang pangalan ng matandang ito ay Liu Chenan at siya ay isang elder ng Heavenly Emperor sect, ngunit dahil sa pagkakamali, nawala ang kanyang pagsasanay at pinalayas dito. Kahit na walang ginawang masama si Senior Lu, nawala ang kanyang pagsasanay, ngunit umiiral pa rin ang kanyang Sea of Consciousness. Kung may makakatagpo kay Old Man Leo, makakakuha siya ng maraming lihim mula sa kanyang Sea of Consciousness. Ngayon, naisip ni Sean kung anong uri ng piitan ito. Sinabi ni Lin Kuan na napakahina ng katawan ng matanda at ang sekta ay hindi magbibigay ng mga pangangailangan tulad ng pagkain. Sa halip, nagbibigay sila ng mga pil bilang sustansya para sa katawan. 2 pil lamang ang ibinibigay nila araw-araw, at nahihirapan silang masiyahan ang uhaw at gutom, lalo na si Old Man Lu na nasira ang pagsasanay. Nagbigay sila ng ilan sa kanilang mga pil sa matanda, ngunit itinatago niya ang mga ito at hindi ginagamit. Bawat ilang gabi, lihim siyang nagbibigay ng mga ito sa kanila at sa lahat ng oras ay iniisip niyang hindi nila alam ito. Sinabi ni Sean na kamakailan ay ibinigay sa kanya ng matandang Lu ang kanyang pil. Naisip ni Sean ang katotohanan na ang matandang Le ay naglaan ng karamihan ng kanyang buhay para sa sekta, ngunit sa huli ay ito ang kanyang kapalaran. Ang mga tinatawag na immortal Doist sects ay mas malupit pa kaysa sa mga mortal na sekta. Tinanong ni Jiang Cheyenne kung ang mga bastardo na ito ay maaaring tawaging tao. Biglang may umubo sa malapit, tinanong ni Old Man Le kung ano ang ingay na iyon. Tinanong ni Old Man Lu ang mga bata kung ano ang masangsang na amoy. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Kuan sa guro na dumating siya sa tamang oras at inaalok ang kuneho na iniihaw ni Brother Fan. Hiniling ni Sean kay Master Le na subukan ito, at kung nagustuhan niya, manghuhuli siya ng mga kuneho at iniihaw ito araw-araw. Habang tinitingnan ang paa ng kuneho, sinimulang purihin ni Old Man Le ang malutong na balat sa labas, ang malambot na laman sa loob, at ang nakakaakit na lasa. Bigla, may isang bato na tumama sa kamay ni Old Man Lu, dahilan upang mahulog niya ang paa ng kuneho. Tinanong ng disipulo na nanunood sa kanila kung anong uri ng pag-uugali ito. Ito ang dakilang sekta ng Heavenly Emperor at nang ahas silang mag-ihaw ng karne dito. Si Wang Chong, isang disipulo mula sa Changyang Peak na nasa ika-7 hakbang, ay umorder na umalis na sila. Nagtaka si Lin Kuan kung labis na ang ginagawa ng kanyang kapatid,
Matapos ang lahat ay nagpasya lamang silang mag-ihaw ng ilang laro at hindi naman sila lumalabag sa anuman. Nang marinig ito ni Wang Chong, nagalit siya at tinanong si Lin Kuan kung paano siya nang ahas na lapitan siya. Maliwanag na naunawaan niya na walang sinuman sa itaas ng ikalimang antas sa pangkat na ito ng mga basura. Ipinaliwanag ni Old Man L kay Wang Chong na ang mga ito ay nais lamang pakainin ang pinaliit na matanda upang makuha niya ang kanyang lakas. Nangako rin siya na hindi ito makakaapekto sa kanilang pagsasanay sa martial arts. Sinimulang pagtawanan ni Wang Chong si Old Man Lu dahil siya ay bumagsak na sa antas na iyon. Nagsisimula ng mapunan ang kanyang gutom gamit ang ganitong uri ng pagkain. Si Lin Kuan at Kang Yu ay handang ipagtanggol ang matanda, ngunit hiningi ni Jiang Xian na magpakatatag sila at hayaan siyang ayusin ang lahat. Natuwa si Wang Chong na kahit papaano ay may isang tao dito na tila may sentido. Biglang sumulpat ang kamao ni Jiang Xian sa harap ng kanyang mukha, na nagdulot kay Wang Chong na tumilapon sa isang puno na nasa 100 metro ang layo. Tinanong ni Wang Chong si Sean kung paano siya nang ahas na umatake. Ipinaliwanag ni Jiang Xian na kung nakapag-hit si Wang Chong ng ilang basura, mas mababa pa ang kalagayan ni Wang Chong. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Wang Chong at inatake si Sean, ngunit sa huling sandali, tila naglaho si Sean. Tinanong ni Sean ang kanyang kapatid kung saan siya nakatingin. Nang humarap si Wang Chong, nahadyap siya ng isang bato. Nagalit si Wang Chong, sinusubukan niyang unawain kung bakit hindi niya maramdaman ang antas ng pagsasanay ni Jiang Xian, pagkatapos ay nangako siyang maghihintay siya sa kanya. Nakangisi si Jiang Xian at hiniling sa kanyang kapatid na magpakatatag. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ipatawag ni Wang Chong ang kanyang mga kaibigan upang maaari silang magsanay ng magkasama. Kinabukasan, nag-aaral si Jiang Xian sa tabi ng ilog nang biglang may narinig na ingay. Nang umakyat siya sa puno, nakita niya na pinagbubugbog ni Wang Chong at ng kanyang mga kasama sina Lin Qiang at Tang Yu. Sinabi ni Old Man Liu sa mga kabataan na labis na ito. Ngunit inutusan siya ni Wang Chong na manahimik at sinabi din sa batang si Sean na dapat siyang magpakita ng respeto at lumapit sa kanila. Bigla, may isang cobblestone na tumama sa ulo ni Wang Chong. Tinanong ni Sean kung siya ang tinutukoy nila. Napagtanto na ang kanyang kapatid ay naghahanap sa kanya. Pinuri ni Jiang Xian ang pagsunod ng kanyang kapatid habang dinala niya ang kanyang mga kaibigan, agad na inatake sila. Ang mga disipulo mula sa Tianyang Peak ay mas mahina kaysa kay Xian, dahilan upang may patapon niya silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos, kinuha ni Jiang Xian ang isa sa mga espada at nag-isip kung sapat ba ang lakas nito. Dahan-dahan niyang sinubukang yumuko ang espada, at bigla itong nabasag sa 2 piraso. Sinabi ni Xian kay Wang Chong na hindi naging maganda ang kanilang unang pagkikita at ibinalik ang espada sa kanya. Nagulat si Wang Chong nang makita ang kanyang espada na nabasag ng ganon-ganon na lamang. Kahit na hindi ito isang espiritual na sandata, nangangailangan ito ng malaking pagsisikap upang likhain at kahit ang isang 9 na antas na guro ay hindi ito kayang tumbasan. Napagtanto niyang ang bata sa kanyang harapan ay talagang nakakatakot. Isa sa mga disipulo ang nagbigay babala sa matanda na huwag mangarap ng kung ano ang maaari niyang matagpuan. Bago pa man matapos ang disipulo, nagpasabog si Jiang Xian ng bato sa tuhod ng disipulo, dahilan upang siya ay lumuhod. Sinabi ni Xian sa disipulo na dapat niyang igalang ang kanyang mga elder, pagkatapos ay inutusan siyang lumuhod at humingi ng tawad. Malapit nang ipahayag ng disipulo ang lahat kay Xian, ngunit nagawa niyang pigilin ang kanyang galit at sinabi sa mga bata na pakawalan sila. Ngunit hindi papayag si Xian na basta-basta silang pakawalan. Hiningi niyang manatili ang mga estudyante sandali. Pagkatapos, tinanong niya kung nagtatanim ba sila na umalis matapos sirain ang kanyang bahay.
Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ng mga disipulo na alamin kung ano ang nangyayari dito. Nakita nila si Wang Chong mula sa Changyang Peak at si Chen Hang mula sa Changdi Peak. Sinabi ni Tang Yu kay Brother Fang na labis na ito, at pagkatapos ay idinagdag ni Lin Kuan na masyado ng maraming tao ang nanunood. Ngunit tumugon si Sheyan na hindi siya naniniwalang labis ito. Ipinagawa ni Jiang Sheyan sa kanyang mga disipulo na ayusin ang kanilang bahay. Lahat ay perpekto. Lumiko si Sheyan sa mga manunood at agad na nagsimula silang umatras. Sinasabi na maliwanag na si Wang Chong ang unang nagsimula. Umupo si Jiang Sheyan sa isang upuan, pagkatapos ay nagsimula sina Lin Kuan at Tang Yu na maglingkod sa kanya. Mula noon, nakilala si Jiang Sheyan bilang ang legendary ruthless Jiang Sheyan ng Wu Peak. Habang nagtatayo, nahulog ni Wang Chong ang isang troso, dahilan upang tanungin ni Jiang Sheyan kung bakit wala nang nagawa dito. Sumigaw si Wang Chong na wala silang nilabag at inutusan si Sheyan na huwag mangbuli. Sinabi ni Sheyan na dahil inutusan niya silang ayusin ito, dapat nila itong ayusin. Kung hindi, maaari silang magdala ng mga katulong mula sa Secret Realm upang aliwin siya, at kung hindi nila kaya, dapat manahimik si Wang Chong. Bigla, naramdaman ni Sheyan ang isang hindi kilalang bagay na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Agad niyang kinuha ito at napagtanto na ito ay isang dahon. Naramdaman niya ang nakakatakot na inner strength. Biglang dumating si Sia upang bisitahin siya. Sinabi niyang narinig niya ang marami tungkol sa kung gaano kasama si Sheyan. Ipinaliwanag ni Sia na ang mga kapatid ay tumutulong lamang sa kanya sa muling pagtatayo ng bahay, at tinanong niya ang mga kapatid kung totoo ang kanyang sinasabi, at napilitang sumang-ayon sila. Nang lumayo si Jiang Sheyan ng isang segundo, pinalibutan ni Sia si Lin Kuan kasama si Tang Yu. Sinabi ni Lin Kuan na nag-enjoy sila, habang sinubukan ni Tang Yu na alamin ang kanyang pangalan. Iminungkahi ni Xia Shui na palitan ang paksa, pagkatapos ay sinabi niyang mayroon siyang takdang aralin at inaalok na sabay silang pumunta dito sa paanan ng Chonupik. Nang umalis si Xiao, sinabi niya kay Sheyan na hihintayin siya bukas. Tinanong ni Lin Kuan ang boss kung talagang pupunta siyang Chono. Sa narinig na tanong, nagtaka si Jiang Sheyan kung ano ang malaking bagay dito. Posible bang nais nilang matapos ang gawain kasama si Sia? Agad na tumugon si Lin Kuan na hindi pa niya naisip ang ganoong bagay at sa pangkalahatan ay imposibleng mangyari. Ipinahiwatig ni Tang Yu sa Boss Fang na ipinagbabawal ito dito, at sinabi ni Lin Kuan na ang punto ay sa sandaling tumingin sila kay Jiang Sheyan, na wala na siya. May dalawang gwardya na naka-duty sa gate ng Chonupik. Biglang sumulpot si Jiang Sheyan mula sa mga bushes at sinabi niyang nais niyang makahanap ng isang tao, pagkatapos ay humiling sa kanyang mga kapatid na ipakita sa kanya ang daan. Sa hindi inaasahan, hindi pinansin ng mga gwardya si Sheyan. Sinimulang tanungin ni Jiang Sheyan ang mga kapatid kung naririnig ba nila siya. Nais niyang sabihin sa kanila, biglang itinutok ng isa sa mga gwardya ang sibat sa leeg ni Sean at tinanong kung paano siya nang ahas na pumunta sa Chonupik, matapos sabihin na ang mga kalalakihan ay ipinagbabawal dito. Naguluhan si Jiang Sheyan sa narinig, sinubukan niyang unawain kung bakit hindi siya sinabi ni Lin Kuan at Tang Yu tungkol dito. Biglang itinuro ni Sheyan ang mga gwardya sa kanyang likuran at sumigaw na may mga lumilipad na saucer, dahilan upang lumingon ang mga babae. Sapat na ito upang mapag-distraction sila at makapasok. Napagtanto ng mga gwardya na masama ang sitwasyon, kailangan nilang ay alerto ang lahat na may pumasok na intruder sa Chonupik. Samantala, tahimik na nagtatawanan sina Lin Kuan at Tang Yu mula sa mga bushes. Talagang cool ang kanilang boss. Agad na makalipas ang pagpasok ni Sean, ang mga disipulo ng Peak ay tinipon at sinabihan na may intruder na nakapasok sa Peak at kailangan nila itong hanapin agad. Kapag may nakasalubong silang tao,
magkakaroon sila ng karapatang parusahan ang intruder. Si Jiang Xian, sa kabilang banda, ay naramdaman na sobra ang mga babae, matapos lahat, dumating lang siya upang bumisita. Bukod dito, sinabi pa ni Sia sa kanya kung saan siya nakatira. Nang biglang naramdaman ni Sean ang isang makapangyarihang enerhiya, tiyak na ang batang ito ay mula sa Secret Realm. Nang makita siya, nagpanik si Sean at napagtanto na kailangan niyang magtago ng mabilis. Sa isang iglap, nawala ang cultivator sa himpapawid, masyadong mahusay ang mga cultivator sa Chunupik, dahilan upang magdesisyon si Sean na magmadali at hanapin si Xiao. Makalipas ang ilang sandali, nakalusot si Sean nang hindi napapansin.